Sa video na ito, may ikikwento ako tungkol sa isang lalaki na pilit naghahanap ng sagot sa kanyang mga tanong sa buhay. Ito ang chapter 1. Ako nga pala si Ron. Nasa 5'8 ang height, katamtaman ng katawan, maitim ang buhok, kayumanggi ang balat, at matangos ang ilong. Naalala ko pa nung bata pa ako, may kakaibang bagay akong nararamdaman. Pakiramdam ko kasi sa bawat bagay na ginagawa ko ay may gumagabay sa akin. Pero hindi ko maipaliwanag kung paano ko siya nararamdaman. Basta alam ko na meron isang puwersa ang gumagabay sa buhay ko. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa kababalaghan. Mahilig ako sa usapang multo, aswang, engkanto at iba pa. Natural din kasing malakas ang pakiramdam ko. Isa akong empath. Ito yung uri ng kakayahan na maramdaman ang emosyon ng iba at maramdaman ang iba pang bagay na hindi nakikita. Naalala ko nga nung bata pa ako, habang naglalaro ako sa bakanteng lote na napapaligiran ng damuhan, may naririnig akong maiingay na maliliit na boses. Kaya hinahanap ko ang pinagmumulan nito. Pagdating ko sa damuhan, nakita ko sila na para silang nagsasaya. Napakaliit nila. Siguro hindi pa aabot ang height nila sa ankle ko or bukong-bukong. Itim ang suot nila at may mga sombrero din sila. Sa pagkakaalala ko, iba ang kulay ng balat nila. May pagkakulay gray. Bata pa ako noon, kahit malinaw ko silang nakita, malabo na yung detalye na naaalala ko. Sila yung tinatawag na duwendeng itim. Habang lumalaki ako, ay nahihilig ako sa mga paranormal na bagay. Kaya nag-aral ako ng meditation, energy manipulation, ghost, aura, at iba pa. Isang araw, may kakaibang nangyari sa akin. At hindi ko talaga mapaliwanag kung ano ang ugat nito. Habang nagbibihis ako para pumasok sa school, may naririnig ako na parang bumubulong sa akin. Paglingon ko sa aking likuran, napatingin ako sa salamin ng cabinet namin na gawa sa kahoy. Ako ay nabigla. Nanlaki ang aking mata at napaatras. Dahil may nakita akong babae na nakaakbay sa reflection ko sa salamin. Ang payat-payat ng babae na to. Butot balat na lang siya at para na siyang naglalakad na kalansay sa kapayatan. Nanlaki ang mga mata niya na parang luluwa na at mauhulog na. Tapos yung buhok niya ay manipis na pero panot na yung ibang bahagi ng ulo niya. Malaki siyang ngumiti na halos aabot na ang ngiti niya sa cheekbone niya. Dilat na dilat siya na nakatingin sa akin. Tapos yung damit niya ay ang dumi-dumi. Para siyang nalublob sa kanal. Yung kulay ng balat niya ay maputla na, katulad sa mga bangkay na nakikita sa morgue. Simula noong makita ko ang babae na ito, marami na akong naranasan ng mga weird na bagay. Tulad ng meron akong nakikita na nakatayong babae sa peripheral vision ko. Minsan may naririnig akong may hinang tawa. At sa gabi, ang pinakamalala ay lagi akong binabangungot.
Nananaginip ako lagi na hinahabol ako ng babae na nakita ko sa salamin. Sa panaginip ko, tumatakbo ako sa isang damuhan ng maraming mga sirang bahay. Yung dating ng liwanag ng paligid ay yung paggabi pa lang, parang mga bandang 5:40 PM. Yung madilim na pero naaaninag mo pa rin ang paligid. Sa simula ng panaginip ko, lagi kong nakikita ang babae na nakasilip sa damuhan at doon na magsisimula ang habulan namin. Naririnig ko ang malakas niyang paghingal habang tumatakbo. Kahit anong gawin ko, bilisan ko man ang takbo, magtago man ako sa mga sirang bahay ay nagagawa niya pa rin akong makita. At sa tuwing sinasakal niya na ako ay doon napuputol ang panaginip ko at napakabigat ng pakiramdam ko sa tuwing gumigising ako. Paulit-ulit ang bangungot ko. Wala naman akong mental or emotional issue pero hindi ko rin talaga ma-explain kung bakit at paano ito nagsimula. Sa awa ng Diyos, natagalan ko ang sitwasyon ko. Pero mahirap ang sitwasyon ko. Nakakapanghina ng katawan. Pakiramdam ko mababaliw na ako sa paulit-ulit na panggugulo ng babae na yun. Madalas hindi talaga maganda ang gising ko. Kaya takot na akong matulog. May mga time na pag nauhuli ko sarili ko na nakakatulog na, pinipilit ko na bumangon para hindi makatulog. Dahil nga hindi normal ang experience ko. Hindi ko rin to maikwento sa mga kaibigan ko. Kaya sinasarili ko na lang ang nararamdaman kong paghihirap at takot. Minsan sinubukan ko ito na sabihin sa isa kong kaibigan, pero sinabihan niya lang ako na huwag magpapagod at magpakonsulta sa doktor. Sa totoo lang, ako'y nahihirapan na sa aking sitwasyon. At dahil open ako sa paranormal, sinubukan ko mag-research ng mga mabisang gawin para tumigil na ang bangungot ko. Sinubukan ko na din lumapit sa albularyo o sa mga paranormal experts pero walang makatulong sa akin. Kaya kahit ang paglapit ko sa simbahan ay wala rin naging epekto. Buti na nga lang ay pagpaparamdam lang ang ginagawa sa akin dahil hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung magpapakita pa sa akin to. Minsan, binigyan ako ng orasyon ng isang albularyo para pang depensa ko laban sa babae na gumugulo sa akin. Sabi niya ay ipapadala niya daw ang gabay niya para bantayan ako sa panaginip. Inasahan ko ang sinabi niya. Kinagabihan, nagsimula na ulit ang bangungot ko. Nagpanik na ako nang makita ko ang babae na nakatitig sa akin habang ito ay nakatago sa damuhan. Bigla kong naalala ang orasyon. Nagsimula nang lumapit sa akin yung babae at sinimulan ko na rin bigkasin ang orasyon. Bigla siyang napahinto. Pero maya-maya pa ay bigla itong nagpatuloy sa pagsugod sa akin. Nung tatakbo na ako ay may isang nilalang na dumating para ako ay tulungan. Marahil ito yung gabay ng albularyo pero kahit ito ay bigla rin tumakbo papalayo. Siguro nga ay ganun talaga kalakas ang babae na yun o sablay lang ako sa paggamit ng orasyon. At dahil nabigo ako sa pakikipaglaban ay nagawa niya akong sakalin at nagising ulit ako na masama ang pakiramdam. May mga bagay na sinubukan kong gawin.
Minsan, sinubukan ko siyang suntukin o sipain, pero para akong sumusuntok ng basang damit. Minsan, sinusubukan ko rin batuhin siya ng mga bagay na kaya kong damputin, pero para siyang marshmallow. Lulubog lang yung parte ng katawan niya, tapos unti-unti rin to babalik sa dating hugis. Dahil nga wala namang makatulong sa akin, ang pinakaginawa ko na lang ay hindi na ako masyadong nananatili sa bahay. Lagi na lang ako lumalabas kasama ng mga kaibigan ko at inaaliw na lang ang sarili ko. Kahit papano ay gumagaan ang loob ko, lagi na lang kulang ang tulog ko dahil sa bangungot na nararanasan ko. Buti na nga lang, hindi siya umaatake agad sa panaginip ko. Kaya kahit papano ay nakakakuha ako ng konting pahinga. Dahil kahit saan ako matulog ay sinusundan ako. Araw-araw akong nagdadasal na sana ay matapos na ang pangit na experience ko. Tinatanong ko lagi ang Diyos kung ano ba talaga ang dapat kong gawin para matapos na to. Isang araw, habang ako ay gumagala sa mall, may kung ano ang tumutulak sa akin para puntahan ang isang lugar kung saan ako makakabili ng mga libro. Hindi ko na nilabanan ang nararamdaman ko at napagpasyahan kong pumasok at tumingin-tingin. May mga nakita akong libro na pwedeng basahin at may isang libro ang nakapukaw sa aking atensyon. Ito ay libro tungkol sa mga ascended beings na tinatawag na White Brotherhood of Light or Ascended Masters. At ang mga Ascended Masters ay ang mga iba't ibang uri ng nilalang na nanggaling sa langit. At tinalaga sila ng Diyos na lumikha ng physical universe at non-physical universe para tulungan ang mga tao na makabalik sa langit. Ang mga Ascended Masters ay binubuo ng mga spiritual beings na pinapaniwalaan ng iba't ibang relihiyon tulad ni Jesus, Mama Mary, Shiva, Krishna, Buddha, Archangel Michael, Archangel Raphael at iba pa. Nakasaad sa libro ang mga dapat gawin para tawagin sila ng tama. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kinikilabutan ang buong katawan ko habang nagtataasan ang balahibo ko sa aking mga braso, sa aking batok, at sa aking mga hita. Ako ay gulat na gulat sa aking natuklasan. Kahit na ako ay Katoliko, hindi ko sila nakilala bilang Ascended Masters. Kung paano sila pinakilala sa libro ay ibang-iba sa kung paano sila pinakilala ng simbahan. May konting pagkakaparehas pero mas malalim ang binibigay na detalye ng libro tungkol sa kanila. Una akong naging interesado sa impormasyon ni Archangel Michael. Habang binabasa ko ang tungkol kay Michael, ay bigla kong naalala yung babae na nanggugulo sa akin. Binasa ko ang buong libro. May mga dasal doon para sa pagtawag kay Archangel Michael. Ayon sa libro, si Archangel Michael ang tagapagtanggol ng mga tao at kinikilala bilang pinuno ng mga anghel. Ito ang hukbo ng langit na pumupuksa sa kahit anong masasamang espiritu o maligno na gumugulo sa mga tao at sa mundong ito.
Ayon sa libro, si Archangel Michael ay madali daw tawagin. Basta buksan mo lang ang iyong puso sa kanya at buong puso mo siya tawagin. Pero kailangan mo munang linisin ang puso mo. Dahil maraming mga bagay ang bumabara sa puso natin na nagiging dahilan para maputol ang connection natin sa mga ascended beings at sa Diyos. Tulad ng pag-a-idolize sa kanila. Dahil ang pag-a-idolize sa kanila ay nagiging sanhi para ihiwalay mo ang sarili mo sa kanila. Gumagawa ito ng ilusyon sa iyong isip na hindi mo kayang abutin ang antas nila. At ito ay taliwas sa turo ng mga ascended beings. Sa turo ng mga ascended beings, ang puso natin ay direktang nakakonekta sa kanila. Pantay-pantay lang tayo sa paningin ng Diyos, kahit isa kang tao o isa ka pang ascended being. Tinuturing ng mga ascended beings o ascended masters bilang nakakabatang kapatid ang mga tao at gustong-gusto nilang mapalapit sa mga tao. Ayaw ng mga ascended beings at Diyos na sambahin sila. Pagkus gusto nilang ituring sila na mapagmahal na kapatid na malapit sa puso ng mga tao. Ang tanging gusto ng mga ascended beings at ng Diyos ay mahalin sila ng mga tao ng buong puso at tanggapin sila bilang kapamilya nila. Sa paningin ng Diyos at ng mga ascended beings, ang bawat tao ay bahagi ng pamilya nila sa langit. At ayaw nila na kinakatakutan sila ng mga tao. Habang binabasa ko to, hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil ako ay naluluha habang nakangiti. Napakagaan ng kalooban ko at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, tuwang-tuwa ang puso ko sa mga sandaling iyon. Napakagaan ng pakiramdam ko at pakiramdam ko din ay ligtas ako sa kahit anong kapamakan at walang kahit sinong nilalang ang kaya akong saktan. Buong araw akong nagbasa ng iba't ibang libro tungkol sa mga ascended beings at hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari, kung ito ba ay nagkataon o nakatadhana. Kasi kung iisipin mo, ako ay nasa loob ng tindahan ng mga libro, pero bakit ang daming nakabukas na libro tungkol sa mga ascended masters na pinadala ng Diyos? Buong puso kong tinandaan ang mga spiritual techniques na natutunan ko sa libro tulad ng shielding, isang uri ng technique na nakaagawa ng spiritual shield para hindi ka malapitan at masaktan ng iba't ibang nilalang. At ang isa pang technique ay ang cleansing para maalis mo ang mga negative energy sa iyong katawan na pwedeng maging sanhi ng sakit o maging daan para ikaw ay malapitan ng mga espiritu. Pakiramdam ko noong araw na yun ay tumaas ang kumpiyansa ko sa aking sarili. At iniisip ko na kaya ko na ulit harapin ang babae sa aking bangungot. Kung dati, tumatakbo ako, ngayon ay papalagan ko na siya ng harapan. Ano kaya ang sunod na mangyayari kay Ron kapag binangungot ulit siya? Meron na kayang mangyayari na pagbabago? Gusto mo bang malaman? Subscribe na
para marinig ang chapter 2.